Matapos ang kaganapan na iyon mula rito sa Superior Abstruse Sect, ay tuwang-tuwa ang dalawang elder dahil mayaman na raw sila. At nasabi pa ng First Elder ang mga yaman at kagamitan para sa pagpapatibay ng lakas na nakuha natin mula sa Supreme Mystery Sect dahil sa pagkakataong ito ay hindi may larawan sa isip. Gamit ang mga ito tiyak na lalong lalakas at yayaman ang kanilang Superior Abstruse Sect sa lalong madaling panahon. Dugtong pa rito ng Second Elder sa loob lamang ng ilang taon, baka muling maging mga makapangyarihang overlord tayo ng buong domain. Saka sinabi ng First Elder Mr. Ren ano ang inyong mga plano ngayon. At sinagot siya ni tuli-puli ng lahat ng mga taksil at mga taong hindi mapagkakatiwalaan sa buong domain na ito. At itinaas ang watawat at ipahayag sa buong daigdig na ito na ang magiging bagong panimulang punto at kuta ng ating kapangyarihan. Sagot ng First Elder na may pagtataka mga taksil, panimulang punto, kuta, watawat. At saka sinabi na uunawaan ko naman ang bawat salita, pero bakit parang hindi ko magets kapag pinagsama-sama na sila. Subalit sa kalagitnaan ng pag-uusap ay naputol ito nang may dumating na core disciple mula sa Hyphon Sect. At doon ay nagsalita ito na kung ganun narito kayong lahat, dahil akala niya ay wala nang natitirang tao sa Superior Abstruse Sect. Samantalang napasabi naman mula rito si Yang Churan at napabulong sa kanyang master na mukhang galit siya. At dito ay sinabi niyang siya si Zhang Lan, isa sa mga core disciple ng Hyphon Sect. Kayong lahat ng mula sa Superior Abstruse Sect makinig kayo sa aking utos. Ngunit kaagad siyang sinagot rito ni Zir na kung nababaliw ka na ba. Pumupunta ka ba rito sa Superior Abstruse Sect upang magbigay ng mga utos? At sinagot siya ng kanyang master na huwag na lamang itong maging bastos, tutal galing naman siya sa Hyphon Sect. Dahilan na kanyang ikinagalit at napatanong na kung ganito ba siya tretuhin bilang superior at tanong niya pa rito mayroon ka bang reklamo doon. At sinagot siya rito ni Renshing kung marunong kang magsalita ng maayos magsalita ka, dahil kung hindi lumabas ka rito, upang na kanya namang ikinagalit at kanyang sinabi na mula siya sa Hyphon Sect. At dahil sa wala roon pakialam si Renshing sa kanyang sekta ay inutusan si Zir na sampelan niya ito, at ikinatuwa naman ito rito ni Zir dahil sa kanina pa siya naiinis sa mayabang na ito. At doon ay walang pag-atubili itong sinampal ni Zir gamit ang pamamaraan na natutunan niya kay Renshing at wala rin siyang pakialam kahit isa pa siyang core disciple ng Hyphon Sect. At lubos nga rito ang tuwa ni Zir dahil ang kakayahan raw na ito ay kamangha-mangha. Nalabis namang rito ikinagalit ni Zhang Lan habang nagdudugo ang kanyang ilong at kanyang sinabi na hinahamon daw nito ang Hyphon Sect. At dahil binanggit ulit niya ang kanyang pinagmamayabang na sekta ay doon inutos muli ni Renshing na magpatuloy si Zir sa pagsampal, subalit kaagad namang sinabi ni Bai Chao Chao na maaari siya naman. At doon ay lumagapak naman ang pagmumukha ni Zhang Lan dahilan na umangat pa rito ang kanyang katawan sa sunod-sunod na pagsampal. Kaya't nanggagalaiti na lamang ito sa galit dahil talagang ang mga tao rito ay mga baliw. At doon ay tinanong siya na kung mayroon ka bang sasabihin, sabihin mo na lang. Hindi na katulad ng dati ang Superior Abstruse Sect, huwag mo nang isipin na mapapahiya mo kami ng ganun-ganun na lang. Dahil dito ay mahinahon na itong nagsalita at saka sinabi makinig kayong mabuti. Una gaganapin ang paligsahan ng Asher Cloud sa loob ng 3 araw, ikalawa sinasabing ang tagumpay ng Superior Abstruse Sect laban sa Supreme Mystery Sect ay may kaugnayan sa isang binata, kaya ipadala ninyo ang taong iyon sa Hyphon Sect. Dagdag niya pa rito na siya raw si Zhang Lan, ay hindi makakalimutan ang kahihiyang ito na dinanas ko sa pagsasample, maghihintay kami hanggang sa paligsahan ng Asher Cloud, tingnan natin kung makakapagmalaki pa kayo kapag dumating ang panahong iyon. At saka napalingon ang First Elder kay Renshing at binalaan na huwag itong pumunta doon. Ayon pa sa First Elder hindi matansya ang tunay na lakas at kapangyarihan ng Hyphon Sect. Sila ang mga tunay na overlord at makapangyarihan sa Nantian region kahit na malakas ang Supreme Mystery Sect, hindi sila mangangahas na gambolain o hamunin ang Hyphon Sect. At bukod pa rito sinasabing na may sumusuporta sa Hyphon Sect na isang mas makapangyarihan pang puwersa. Dagdag pa rito ng Second Elder na kaya hinding-hindi dapat ito pumunta doon. At sinagot siya ni Renshing na kung ganoon dadalawin ko at pupuntahan ko mismo ang Hyphon Sect na iyon. Kaya napasabi na lamang ang dalawa gaya ng inaasahan at talagang hindi siya makikinig sa ating mga payo. At saka sinabi ng First Elder yamang dumating na tayo sa ganitong kalagayan,
Yang Churan sasama ka kay Mr. Ren, upang ikinagulat naman rito ni Yang Churan at mukhang madadami pa ata siya sa gulo na kakaharapin ni Renshing. At sa takot niya ay kanyang sinabi, Master, maaari bang ibang tao na lang ang inyong piliin? Ang Hyefon Sect ay hindi katulad ng Supreme Mystery Sect. Ang Supreme Mystery Sect ay mayroon lamang gustong kunin mula sa ating samahan kaya nakikipagkasundo pa kami sa kanila, hindi natin kayang kalabanan ang Hyefon Sect. At sa kanyang isip-isip dahil sa ugali ni Renshing, sino ang makakapagsabi kung gaano karaming gulo ang kanyang magagawa sa loob ng Hyefon Sect? Hindi ba't parang itinutulak niyo lang ako sa hukay ng apoy at kapahamakan? At sinagot siya rito ng kanyang master, tama na ang mga walang kwentang salita. Sa buong samahan ikaw ang pinakamahusay makitungo at pinakamatalino kumilos. Kapag kasama kanya matutulungan mo si Mr. Ren na maiwasan ang maraming hindi kinakailangang gulo at abala. Dahil dito ay parang wala nga talagang pagpipilian si Yang Churan dahilan na maging bato pa ito sa takot. Matapos ang kaganapan na iyon ay mula rito magkasama silang pumunta sa Hyefon Sect. At tinanong ni Renshing ang second elder na sabihin nito sa kanya ang tungkol sa paligsahan ng Azure Cloud. At sinagot siya nito na ang paligsahan ng Azure Cloud ay paglalaban ng mga pinakamahuhusay at may likas na talino mula sa lahat ng Nantian region, sinasabing ang magwawagi ay makakakuha ng pagkakataong pumunta sa Divine Domain at makaharap ang mga Supreme God. Gayunpaman ang ganitong uri ng pagkakataon ay napakabihira at pambihira pa lamang, isa pang gantimpala ay ang karapatang makapasok sa Nantian Region Sacred Land upang magsanay at lumakas. Habang mas mataas at mas maganda ang antas na nakamit ng isang samahan, mas marami rin ang nakaw ang puwang o pagkakataon para sa kanila na makapasok sa Sacred Land. Dahil doon ay napatanong rito si Renshing na anong uri ng lugar iyon. At sinagot siya nito, isa itong lugar na lipas na at sira-sira na. Ayon sa mga alamat noong sinaunang panahon, ito ay nagsilbing pintuan na nagtatago at naglalaman ng napakalakas at di matatawarang kapangyarihan sa loob. At dito ay nasabi ni Renshing na uunawaan ko na. Mukhang kailangan ko talagang makapasok sa Nantian Region Sacred Land. Pahabol pa ng First Elder tungkol dyan, tanging ang tatlong makakakuha ng pinakamataas na pwesto lamang sa paligsahan ng Azure Cloud ang pinapayagang makapasok. At sinagot siya ni Renshing na kung ganoon kukunin ko ang isa sa tatlong nangungunang pwesto. At sagot ng First Elder, sa ngayon ang may pinakamahusay na likas na kakayahan at talino sa ating Superior Abstruse Sect ay si Jiang Zir, ngunit kahit siya ay nasa dahado at hirap na ng makalaban sa Young Master mula sa Supreme Mystery Sect, lalo pa at kung ikukumpara sa mga kabataang puno ng talino at lakas na lumitaw sa Nantian Region nitong mga nakaraang taon, tulad mula sa Hyefon Sect na naroon ang kanilang Young Sect leader na si Fang Yunyan. Nakilala bilang ang numero 1 may pambihirang talino at lakas, dagdag pa rito ng second elder kaya naman napakahirap talaga nito. Matapos makarating ang grupo nila Renshing sa Hyefon Sect ay dito ay makikita ang napakalawak nito habang unti-unti na rin nagsidatingan ang mga kalahok para sa paligsahan ng Azure Cloud. Dahilan na mamangha pa rito si Yang Churan dahil tunay ngang karapat-dapat na tawaging number 1 city ang Nantian Region. Tunay na masagana at maunlad ang Hyefon City at ang bawat nagpapatibay ng lakas dito ay punong-puno ng sigla at diwa. At sinagot siya ng second elder na may isang bagay kang hindi alam, ang dahilan kung bakit napakasagana at maunlad ang Hyefon City dahil ito ay matatagpuan mismo sa loob ng nasasakupan ng Hyefon Sect. Tanging ang Hyefon Sect lamang ang may kakayahang mag-manage at pamahalaan ang isang buong lungsod sa loob lamang ng kanilang bakuran. At doon ay isang steward ng Hyefon Sect ang kanilang nakasalubong at saka sinabi ng second elder na kami ay mula sa Superior Abstruse Sect at naririto upang lumahok sa paligsahan ng Azure Cloud, at ibinigay ang token para sa kanilang silid. Subalit tinanong lamang sila nito ng may pangmamaliit na bakit ang mga ito huli. Dahilan na mapatanong rito sa kanya ang second elder na kung ano ang ibig nitong sabihin. Ngunit imbis sumagot ito ng maayos ay tumalikod na lang bigla ito at saka sinabi, huli na kayo. Doon na lang kayo tumira sa mga silid na para sa mga utusan at manggagawa. Dahil doon ay napasigaw ang second elder at saka sinabi na kami ay mga panauhin na naririto para sa paligsahan ng Azure Cloud at sa mga silid pa ng mga manggagawa nyo kami patitirahin. At sinagot siya nito, ayaw nyo ba? Kung ayaw nyo, doon kayo tumuloy sa kulungan ng mga kabayo at maluwag doon. Nang marinig ni Zir ito ay nanggagalaiti siya sa galit at kanyang sinabi na kung sinasadya nyo ba ito para pahirapan kami.
At sinagot siya nito, at ano ngayon kung sinasadya ko kayong pahirapan? Mayroon ba kayong reklamo, at kung ayaw nyo rito humiga kayo sa kalsada at matulog doon? At saka itinapon ang token na ibinigay sa kanya ng second elder. Dahil dito ay nagbulong-bulungan ang mga ito, at saka sinabi tiyak na sila ay galing sa Superior Abstruse Sect at mukhang hindi maganda ang sitwasyon nila ngayon. Dagdag pa rito ng isa, malamang ay hindi sila nagbigay ng nararapat na paggalang at pasalubong kay Steward Shin. Pahabol pa sa unang nagsalita, sa palagay ko ay hindi ganoon. Mukhang wala lamang sa mood si Steward Shin, at marahil ay hindi lang talaga niya sila gusto. Dahil rito ay nagsalita na si Ren Xing at kanyang sinabi na bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pulutin niyo ang token iyan ngayon din. Ngunit imbis matakot o mabahala ay tinanong niya rito si Ren Xing na sino ba ito para kausapin siya nito. At dahil sa alam na ng Grand Elder na kung saan mapupunta ang pag-uusap nito, ay kaagad niya rito pinakalma si Ren Xing. At inutusan si Yang Churan na ito na ang umayos sa usaping ito. Doon ay isang suhol ng Spirit Stone ang ibinigay ni Yang Churan, at saka sinabi na bagong dating pa lamang kami rito at hindi pa namin alam ang mga kaugalian at alituntunin, pakiusap maging maluwag at mapagparaya kayo sa amin. At sinagot siya nito, sa wakas alam mo naman pala ang tamang pagkilos. Subalit kaagad niya ring sinabi na kung ito lang ba dahil kulang ito. Napangiti si Yang Churan at saka sinabi marahil ay hindi nyo pa napapansin, ngunit ito ay 100 middle grade Spirit Stone. At sinagot siya nito na kapag sinabi kong kulang, kulang ito. Minamaliit nyo ba kami na parang mga pulubi? Kung wala kayong kakayahang magbigay ng nararapat, huwag na lang kayong magbigay, dahil nakakasira lang ng paningin. Sa kanyang isipan ng ahas silang sumalungat kay Young Master Zhang Lan, kaya sisiguraduhin kung sa kulungan ng mga kabayo sila matutulog ngayong gabi. At doon ay sinabi ng second elder, payo ko lamang sa inyo, may masamang ugali at mainitan ang ulo ni Mr. Ren, mas mabuti huwag niyo siyang subukan at huwag kayong lumampas sa hangganan. Subalit imbis na matakot ay tumawa pa ito at saka sumagot na mas masama rin ang ugali ko. Dahil sa kanyang kamangmangan ay inutusan na rito ni Ren Xing si Zir na simulan niya ng sampilan ito, at tuwang-tuwa naman dito si Zir dahil kanina pa niya hinihintay ito. Subalit sinabihan lamang sila nito, sasampalin mo ako. Hindi ka ba natatakot na mabulunan sa mga malalaki mong salita? Ngunit nang inaakala niyang biro ang mga sinasabi ni Ren Xing ay nagkakamali ito, at doon ay lumagapak ang kanyang mukha ng sampilan ito ni Zir. Dahil doon ay ikinagalit ito ng steward at dito ay umatake ito kay Zir at kanyang sinabi na papatayin niya raw ito. Gayunpaman bago pa siya makalapit ay nahawakan na siya rito ni Ren Xing, at mula dito ay sinampal-sampal ito ni Ren Xing sa mukha. Subalit imbis na magmakaawa ito ay nagyayabang pa ito rito at kanyang sinabi na kung naghahanap na ba ito ng kamatayan. Nang dahil naman sa kanyang kamangmangan ay sunod-sunod rito na tumatama ang kamay ni Ren Xing sa kanyang mukha. Dahilan na mapahawak na lamang rito sa noo ang first elder dahil sa unang araw pa lamang ay binugbog na ni Mr. Ren ang steward. Masama ang kutob ko na ang pagdalaw na ito sa Hefon Sect ay magiging puno ng matitinding pangyayari. Dahil sa sunod-sunod na tumatama ang palad ni Ren Xing sa kanyang mukha ay nagsalita siya na tumigil na raw ito, dahil ihahanda niya na ang pinakamaganda na silid para sa inyo. At doon ay tinigilan na rin naman ito ni Ren Xing. Habang papasok sila nito ay napapaisip siya ng ahas silang kumilos ng napakalabis at masama sa loob ng Hefon Sect, at maghintay lang raw ang mga ito. Matapos makapasok ang grupo dito ay kasama rin pala si Ye Jing, at mula sa malayo ay ipinaalam niya kay Ren Xing na doon niya naramdaman ang kakaibang presensya. At dito ay sinabihan ni Ren Xing ang dalawang elder na magpahinga na ang mga ito dahil pupunta sila roon ni Ye Jing. At doon ay inutusan ng first elder si Yang Churan, sundan niya ito, kailangan mong gawin ang lahat upang mabawasan at maiwasan ang anumang alitan sa pagitan ni Mr. Ren at ng Hefon Sect. At sinagot siya nito, kahit napipilitan gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. At mula rito ay makikita naman dito si Fang Yunyan, at ang lugar palang ito ay tinatawag na Ancestral Temple ng Hefon Sect. At mula din dito ay inaakyat ito ni Fang Yunyan, ngunit ang hagdanan na ito ay sobrang napakalakas ang pressure at bawat hakbang nito nagdudulot ito ng pinsala sa kaluluwa. Sa isip-isip niya, hindi ko pa rin nagagawa. Ito na ang ikapitong beses at hindi ko pa rin nagagawang makapasa sa pagsubok ng Ancestral Temple ng minsanan lamang. Kailangan kong ayusin ang aking paghinga.
Sa anumang paraan kailangan kong makaakyat ng isa pang hakbang ngayong araw. Nasaka naman rito ang pagdating nila Renshing at kasama si Yang Churan at nang aakyat na sana sila ay pinigilan naman sila rito ni Yang Churan dahil ito raw ay ang ancestral temple ng Hiefan sect. At sinagot siya ni Renshing na kung may problema ba doon. At ayon kay Yang Churan ang pagpasok ng walang palm sa ancestral temple ay isang malaking kasalanan at kawalan ng paggalang. Maaari pa itong maging sanhi ng digmaan sa pagitan ng ating superior abstruse sect. Kung mayroon kayong gustong gawing kapana-panabik maaari pa tayong pumasok ng sapilitan sa Hiefan sect, ngunit huwag sana tayong pumasok sa ancestral temple. Ngunit tila wala namang rito pakialam si Renshing sa kasinabi sa palagay ko ay hindi na ito katulad ng dati, naging bulwagan na lamang ito ng ilang mga hamak na tao. At doon sa kanilang harapan ay tinanong siya ni Fang Yunyan na sino ito. Hindi mo ba alam na ito ay ipinagbabawal na lugar dahil ito ang ancestral temple at hindi pinapayagan ang tagalabas rito? At sa takot na si Yang Churan at sinabi niyang umalis na sila rito dahil sinabi na niya na bawal pumasok ang mga tagalabas rito. Subalit sinagot lamang siya ni Renshing na hindi ako tagalabas. Sa kanyang isipan ito ay dati ng lupain at naging digmaan, kung saan namatay ang ilang mga dakilang general at damanak ang dugo ng hindi mabilang na mga nagpapatibay ng lakas, paano ako magiging tagalabas dito? Upang na mapasabi na lamang dito si Yang Churan na hindi ko alam kung paano sisigot. At saka sinabi ni Fang Yunyan hayaan mong paalalahanan kita, ang ancestral temple mismo ay may kakayahang lumikha ng malalakas at mapanganib na mga harang, ang pag-akyat ninyo rito ay pagpapakamatay lamang para sa inyo. At wala namang ritong pakialam si Renshing bagkus inutusan lamang si Ye Jing na umakyat na ito na kanya namang sinunod. Humakbang sa hakdanan rito si Ye Jing at tulad ng sinabi ni Fang Yunyan ay isang atake ang lumabas nito mula sa itaas. Dahilan na napasigaw pa rito si Yang Churan sa atake na papatama kay Ye Jing. At doon ay buong sinalo ito ni Ye Jing sa lakas nito ay dumura siya ng dugo. Saka sinabi ni Fang Yunyan na masyado naman ata kayong kumpiyansa sa inyong sarili. Umalis na kayo rito ngayon din. Upang na mapasabi rito si Yang Churan nakakatakot ito. Pag-akyat pa lang niyo may mga malalaking bato nang bumabagsak mula sa langit. At tila ang mga batong ito ay nagdudulot ng pinsala kapwa sa katawan at sa espiritu. At sigaw niya kay Renshing at kay Ye Jing na bumaba na ang mga ito dahil aalis na sila. Subalit wala man lang ritong pakialam si Ye Jing dahil nagpatuloy pa rin itong humakbang. At kanyang sinabi wala kayong alam sa mga bagay na ito, ang bawat utos na ibinibigay sa akin ni Mr. Ren ay isang napakagandang pagkakataon para sa akin. Dagdag niya pa rito hindi ako otres kahit ano pa man ang mangyayari at saka humakbang muli. At doon ay isang namang napakalaking bato ang bumubulosok papunta sa kanya. Gaya ng nauna ay buong sinalo ito ng katawan ni Ye Jing. Dahilan na mas lalong mabahala rito si Yang Churan subalit para kay Ye Jing hindi niya papalampasan ang pagkakataong ito. Kaya wala na lamang rito magawa si Yang Churan kundi manahimik. Pahabol pa ni Ye Jing sinabi ni Mr. Ren na maaari akong umakyat kung gayon ay makakaya ko itong gawin. At doon ay buong sinalo naman niya ang bato na bumabagsak sa kanya sa laki ng pinsala na ni Ye Jing ay dumura ito ng dugo. At saka sinabi ni Fang Yunyan nasa ikatlong hakbang ka pa lamang at halos patay ka na sa hirap. Gusto mong akyatin ang lahat ng 18 hakbang. Dahil sa sinabi na pangmamaliit ni Fang Yunyan ay napagpasyahan na rin dito ni Yang Churan na umakyat na din. At doon sa kanyang paghakbang ay kaagad na bumubulosok ang malaking bato papunta sa kanya kaya't bahagyang siyang umatras at kanyang sinabi na walang sinumang makakayanan ito. Sinabi ni Fang Yunyan nasa ayos na ang aking paghinga. 3 hakbang na lang makukumpleto ko na ang pagsubok, upang makapunta sa Divine Domain at makaharap ang Supreme God kaya kailangan kong gawin ito kahit ano paman. At sa kanya namang paghakbang ay isang napakalakas na bulang apoy ang papunta sa kanya upang na kanyang ikinabahala. At nakaya naman niya ito at sa isip-isip niya sa sandaling na itapak ko ang aking paa sa 16 na hakbang, nakaramdam ako ng walang katapusang bigat at puwersa hindi ko kaya maabot ang pinakatuktok. Mula sa malayo ay napatanong rito si Yang Churan kay Ye Jing na kung ayos lamang ito. Tumayo rito si Ye Jing at saka sinabi na ang kidlat ay bumabasag sa bato at ang bukal ng buhay ay dumadaloy. Lumilitaw ang kagalang-galang na diwa ng lupa apoy at hangin, ang mabangis na kabayong may naglalagablab na apoy ay sumusugod ng mabilis.
At sa kanyang namang paghakbang ay isang atake ulit ang tumama sa kanya. Tumayo si Ye Jing at dahil ayon sa kanya nasa kalagitnaan na siya. Dahilan na magulat rito si Fang Yunyan dahil nakaakyat raw ito ng 3 hakbang. Kahit duguan ay nagpatuloy pa rin dito si Ye Jing, nagpatuloy ang kaganapan na iyon at saka sinabi ni Fang Yunyan na hanggang dito na lamang ito at umatras na ito dahil kung hindi ay madudurog ito at magkakapira-piraso. Ngunit kahit nahihirapan na rito si Ye Jing ay sinabihan siya ni Ren Xing na tumayo ito at magpatuloy. At doon ay sinagot siya ni Fang Yunyan na kung bingi ba ito. Para siyang putik na nakahandusay ngayon, hindi na nga makagapang tapos inuutusan mo pa siyang magpatuloy. Dagdag niya pa rito 7 beses ko nang sinubukan at halos umabot lang ako sa 15 hakbang, napakahirap na umakyat pa ng mas mataas pa riyan, saan mo nakuha ang lakas ng loob na sabihing kaya niyang maabot ang tuktok. At sinagot siya ni Ren Xing ikaw ay ikaw at siya naman ay si Ye Jing, maihahambing ka ba sa kanya? Sagot rito ni Fang Yunyan mapanghamon ka ba? Sinasabi mong hindi ako maihahambing sa isang pangit na babae na may katamtamang talino at karaniwang lakas. Alam mo ba kung sino ako? At sagot ni Ren Xing wala akong pakialam kung sino ka man, kahit na ikaw pa ay isang fairy hindi ka pa rin maihahambing sa kanya. Dahilan na maiyak pa rito si Ye Jing at nasambit ang pangalan na Mr. Ren. At hindi na lamang rito makapaniwala si Fang Yunyan sa mga sinasabi ni Ren Xing. Tumayo si Ye Jing at sumigaw na kakayahan niya ito at saka sinabi ni Fang Yunyan na kung naghahangad na ba itong mamatay. At sa paghakbang rito ni Ye Jing ay iba naman dito ang bumagsak dahil isa namang itong malaking kaldero. Sa nakita ni Yang Churan ay hindi siya makapaniwala sa takot na pagkatapos na makatapak sa 10 hakbang ay ang mga bato ay naging isang dambuhalang kaldero. At doon ay mabilis itong bumagsak kay Ye Jing at tulad ng nauna ay mas lalong parito na pinsala ang kanyang katawan. Sinabi ni Fang Yunyan ngayon nakikita mo na kung gaano kakamangmang hindi ba? Ang mga pagsubok sa itaas na 9 na hakbang at sa ibaba na 9 na hakbang ay lubos na magkaiba. Ang narating ng pangit na babaeng iyon hanggang sa 9 na hakbang gamit lamang ang kanyang matibay na kalooban ay hangganan na ng kanyang makakaya, kung manggahas siyang tumapak sa itaas na 9 na hakbang tiyak na ito ang kanyang wakas. At doon ay sinabihan siya ulit ni Ren Xing na bumangon ito at magpatuloy. Upang na mapasigaw na rito si Fang Yunyan at saka sinabi tama na nag-e-enjoy ka lang sa panunood. Madali para sa iyong magsalita dahil hindi ikaw ang nahihirapan. Kung napakahusay mo naman subukan mong umakyat at maabot ang tuktok sa halip na sumisigaw lang dito. At dahil sa mukhang minamaliit niya rito si Ren Xing ay humakbang ito. Dito ay sinabi ni Fang Yunyan walang hiya kang nagyayabang. Masyado mong pinapalaki ang iyong sarili ng walang kaalam-alam. Kung maabot mo ang tuktok tatanggapin kita rito sa Ancestral Temple nang bukas ang mga bisig. At mula sa itaas ay bumagsak ang napakalaking bato papunta kay Ren Xing ngunit hindi ito tuluyan na bumabagsak sa kanya dahil sa itaas pa lang ay nawasak na ito. At doon ay nagpatuloy lamang sa paghakbang si Ren Xing at hindi naman rito makapaniwala si Yang Churan dahil parang namamasyal lang raw ito. Maabot ni Ren Xing si Ye Jing at doon ay bumagsak. Sa kanyang ang dambuhalang kaldero subalit tulad ng nauna ay nawasak lamang ito. Dahilan na mapasabi rito si Fang Yunyan sa kanyang nakita na imposible paano siya nakakaakyat ng napakadali. At nang nalagpasan ni Ren Xing si Fang Yunyan ay doon naman ay lumitaw ang napakalaking espada sa taas. Ngunit tulad ng nauna at pangalawa ay nawasak pa rin ito. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Fang Yunyan na talagang nalampasan niya siya. Sa huling hakbang ay nakarating rito sa dula si Ren Xing nang walang kahirap-hirap. At saka sinabi na tunay ngang naging bulwagan na lamang ng mga hamak na tao ang lugar na ito. Ayon pa kay Yang Churan kaka-rating siya sa tuktok. Sa loob lamang ng ilang sandali. Nananaginip ba ako? Dahilan din magtaka rito si Fang Yunyan at paano daw ito nangyari. Nakarating siya sa tuktok na parang namamasyal lang at hindi man lang huminto sandali. Sino ba ang taong ito? Sinabi ni Ye Jing na si Mr. Ren ay laging lumilikha ng mga himala. Ako si Ye Jing ay sumusumpang susunod sa kanyang mga yapak hanggang kamatayan. At buo namang tumama sa kanya ang dambuhalang kaldero dahilan na mapasigaw pa siya nito sa sakit. At saka sinabi rin dito ni Fang Yunyan na ako si Fang Yunyan ay hindi kailanman naging mas mababa sa sinuman lalo pa sa isang hindi kilalang musmos na ito.
Dahil doon ay isang napakalaking espada ang tumama sa kanyang likod dahilan dumura pa siya rito ng dugo at napasigaw. Sa kanyang pagtayo ay makikita namang na malapit niya nang rin maabot ang tuktok nito.